This is MacArthur. I'm back. Ngayon, i-review natin yung bike na ginamit ko at saka yung mga equipment na dala-dala ko for the Philippine Loop Adventure Tour. Tara! Mag-start tayo sa bike. So, ito yung bike na gamit ko, ang BMC Road Machine 2025. So, the BMC Road Machine is an endurance road bike. So, ang endurance road bike is mas relax siya kaysa sa racing bike. Sa road machine, meron dalawang klase ng road machine. Yung isa is yung road machine na endurance bike and yung isa is yung Road Machine X, which is an all-road bike. Yung frame nila, parehas lang. Ang difference lang is yung group set. So yung Road Machine is naka 2x, which is ito siya nung dineploy sa atin ng JB Multisports. Naka Ultegra na 2x siya, pero ginawa ko siyang Road Machine X. Yung Road Machine X is naka 1x siya, so kaya pinalitan ko yung group set nito to 1x. Yung tire clearance niya is 40mm. So for training, gumamit ako ng gravel tire, 700 by 40C. And yun yung ginamit ko dun sa one-shot Sagada at saka sa one-shot Boracay. Pero dun sa actual ride, ang ginamit ko is 700 by 34C na performance tire. Mamaya, titingnan natin yun. So, i-compare natin dun sa original form niya na naka 2x na Ultegra. Ito ngayon is naka 1x. So, ang nakalagay dito is 42 teeth na chainring. And sa likod is itong malaki na E13 9-52 teeth na cassette. Tapos, mountain bike yung RD niya. Yung Eagle AXS XX1. Yung crank niya is yung Magin TEO. So, itong Magin TEO is one of the lightest cranks out there na may power meter na. So, mas magaang siya kaysa sa Jura Ace. Carbon yung cranks niya. Pero at the same time, meron na siyang power meter. With the Magin TEO, you can set it up for 2x or 1x. So, kasya dyan yung Shimano nyo na chainring na 2x. Pero in this case, bumili ako nitong Stone na 1x na chainring since 1x yung setup. And of course, lastly, yung gamit ko na pedal system is SPD, yung pang mountain bike. So, yan. Yung reason dyan is baliktaran siya. So, madaling mag-clip in and mag-clip out. Tapos, yung isa pa sa conversion na ginawa ko to Road Machine X is itong BMC na red shift na stem, na suspension stem. So, kung mapapansin nyo yan, gumagalaw yan. No? Yung reason kung bakit mas prefer ko yung suspension stem is pag long ride, pag ultra distance, thousands of kilometers, madaling mabugbog yung kamay. And especially sa Pilipinas, yung mga roads natin, especially sa Quezon, Bicol, Samar, Leyte, or anywhere in the Philippines, maraming lubak palagi. Kaya prefer ko for ultra distance is naka-suspension stem. Kaya actually hindi nabugbog yung kamay ko. So, yan yung stem. Tapos yung handlebar niya, hindi ko na yan pinalitan. Ito na talaga yung handlebar na nakalagay dito, stock. So, ginamit ko yung stock kasi maganda naman yung stock niya na handlebar. So, yung gamit ko na drifter is itong SRAM Force E1, one finger braking. Tapos of course, yung gamit natin, itong Coros Dura. Yan. So, matindi to kasi isang charge lang. Kaya niya yung buong South Luzon, Visayas, and Mindanao. So, panalo. Isang beses lang ako nag-charge, buong 22 days. Galing, di ba? Tapos, meron akong quad lock. So, dito ko nilalagay yung phone. Kasi ginagamit ko siya for Google Maps. Yan. So as I mentioned earlier, yung tire clearance nito is 40mm. So ganito yung itsura niya. Yan. So currently, naka Vittoria Corsa Next tayo na 700 by 34C. Okay? So saktong-sakto dyan kasi meron akong mudguards na ginamit. So isa sa front at saka isa sa rear. Yan. So yung objective kung bakit meron akong mudguards, kasi pagka umuulan, basa, pagka kasi walang mudguard, yung putik pupunta dito sa bag or sa damit. Dalawa lang yung damit ko. So mahirap siya labhan pagka madumi. Okay, so yung mudguard na ginamit ko is itong SKS Race Blade Pro XL. So para siya sa up to 32C, pero in this case nagkasya pa rin siya sa 34C. Okay, so yan lang, ano lang yan, kinakabit lang. So dito siya nakakabit. Tapos dito sa harap, dito siya nakakabit lang sa may fork. So actually, itong BMC Road Machine, ito na yung bike ko dati pa.
So yung first na binili ko na endurance bike para sa mga long rides is yung BMC Road Machine 2021. Yung orange, yun yung madalas nyong makita dati sa video ko. Pero this year, gusto ko mag-upgrade and ito yung gusto ko talaga na bike. So fortunately, na-sponsoran tayo ng JB Multisports para dito sa BMC Philippines. And mismo siya para sa Philippine Loop. Bukod sa tire clearance, yung isa pa pala niyang feature na nagustuhan ko is itong compartment niya. So, meron siya ditong compartment. Yan. Tapos, dito nakalagay yung mga tools at saka spares. So, ito yung patch kit. Tapos, ito yung RD hanger. Okay? Ito yung drop out. So, yung RD hanger, yun yung itong nagkakabit dito sa RD. Actually, for the Philippine Loop, nagka-problema ako dun sa hanger kasi bumagsak yung bike habang pinipicturan ko. So, medyo nabaliko siya. So, buti may dala ako na spare, napalitan ko siya. Okay, tapos, yung isa pang nakalagay dito sa loob na to, nandito yung inner tube. Yan. So, this is made for 32C to 40C. So, kung naka-gravel tire man ako, all road yan. Ito yung. Pero isa lang yung dala kong inner tube kasi wala akong balak gamitin to dahil gumagamit ako ng tubeless. Okay? Pero if ever gagamitin ko siya, meron patch kit. Kaya ang ginagamit ko is butyl para pwede ko siyang ma-patch. Kasi pag TPU, hindi siya mare-repair. Tapos of course, ito yung tool. Ayan. Okay. Tingnan natin yung laman. So of course, meron akong extra sealant. Tapos, meron akong chain tool para pwede mong tanggalin yung chain and meron siyang extra na missing link. So, bukod doon, rin siya, tire lever din siya. Pero may dala din ako na mga extra tire lever dito. Kasi itong tire lever na to, from Vittoria, is pwede mo rin siyang gamitin na, pang tanggal ng valve core. Tapos bukod dyan, meron din akong mini tool. Ito yung mini tool na gamit ko. Pero ang importante dito, meron akong chain breaker. So itong chain breaker, para kung kailangan kong i-repair yung chain pag naputol. Ayun, so yun lang yung laman dito sa loob. Next, yung mga bags naman. Meron akong 3 bags. Merong top tube bag, merong frame bag, at saka merong saddle bag. Bubuksan natin yan isa-isa. Wala pala akong handlebar bag kasi ayaw kong masayang yung aerodynamics ng bike. Kasi inoptimize ko talaga yung bike, pati yung gulong, to make sure na efficient yung takbo ko. So I don't want any losses as much as possible. Kasi unang-una, itong chain pa lang, yung drivetrain ko, expected ko na yan, nadudumi yan throughout the ride. So dyan pa lang nababawasan na ako ng power. So kung magdadagdag pa ako ng bag dito sa harap, sayang. Okay, simulan natin dito sa top tube bag. So yung top tube bag, dito nakalagay yung pera at saka mga cards, saka ID. Okay, so nakalagay lang siya dito para hindi siya mabasa. Hindi na ako nagdala ng wallet. Okay, so yan. Tapos yung isa pang laman niya is ito yung RN3000 na pwedeng pang charge. Tapos may dala rin ako na extra na itong RN1500. Okay, may separate review tayo para dito. So yan, naka-USB-C siya. Okay, tapos next, as mentioned, meron din akong mga Allen key. So yung Allen wrench na gamit ko is yung normal kasi yung mga nasa multi-tool or kanina yung pinakita ko sa inyo, mahirap yun gamitin. Kung kailangan ko ng quick access sa Allen, nakalagay na siya sa top tube bag para madali kong gamitin. Tapos, meron din akong ito yung tubeless tool na ginagamit ko. Pakita ko sa inyo. So, ito yung tubeless tool. Meron siyang 2 ends. So, ito yung isang end niya. Tapos, meron siya nitong bala. So, ang tawag dito is yung Dynaplug na tubeless repair tool. Tapos ganito yung itsura ng mga bala niya. Ayan. So pag tumusok yan dun sa gulong, lalabas itong black na to. And yung black na yan, magbabind siya dun sa thread nung gulong. Tapos, mas maganda yung kapit niya para mas mag-seal yung sealant.
Okay, so ito yung gamit ko, Dynaplug. Tapos yung isa pang nakalagay sa top tube bag is itong chopstick. So yung mga first 5 days ko, sa sobrang dry ng lips ko, nagbitak-bitak itong labi ko. So eventually bumili ako nitong chopstick sa 7-Eleven. Yung isa pang nakalagay dito na ubos na is yung lube. So gumagamit ako ng Squirt na wax lube. Okay, so from top tube bag, punta naman tayo ngayon sa frame bag. So ito yung frame bag niya. Ito yung Apidura na frame bag. Simulan natin sa kabila. Yan. Dalawa yung bulsa niya. Ito yung manipis niya na bulsa. So ang nakalagay dito sa bulsa na to is itong yan, tumbala at saka mga SD cards. So dito ko nilalagay yung SD card kasi hindi ito masyadong binubuksan para secure siya. So dito siya kasama nitong mga bala. Tapos dito nakalagay din yung passport ko for the Philippine Loop Adventure Tour. So kailangan ko tong passport na to, proof na nakadaan ako sa mga checkpoints ng PLAT. Yan, ito yung passport ko. So meron siyang rider's number dito. So yan yung unique number ko as a rider of the Philippine Loop Adventure Tour. Ngayon, lipat naman tayo dito. Ano yung laman nitong frame bag? So itong frame bag, nandito yung mga charging stuff ko, cables at saka charging bricks. Pakita ko sa inyo. Yan, so meron akong dalawang bricks para sabay-sabay ko ma-charge lahat. Tapos ito yung pang-charge sa SRAM na battery. Ito yung battery nung rear derailleur ko. Tapos meron ako nito para kapag isa lang yung saksakan, pwedeng dalawa kong isaksak. Yan. So yan, ito lang, lightweight na setup. Kasi marami akong sina-charge. So, of course, nagba-vlog tayo. So, yung action cam. Tapos, itong relo. Itong relo yung ginagamit ko para i-record yung daily ride. Tapos, of course, itong power meter. Yung rear derailleur. Tapos, meron pa akong ginagamit na Garmin InReach. So, yung InReach na yun yung ginagamit ko para mag-send ng GPS coordinates ko sa satellite para matrack ako. For emergency purposes. And meron din yung SOS. So, nakasubscribe ako doon for emergency purposes. So, yun. Sa dami ng sinacharge ko, araw-araw, pati of course, yung power bank, yung light, yung rear light, yung front light, kailangan ko ng ganito kadaming charging. Yung next na laman ng bag is itong extra batteries ng action cam. Ang gamit ko is yung DJI Action 5. Tapos, meron akong ito, alcohol para pagkatapos ng ride, ini-sprayan ko yung helmet ko, yung gloves at saka yung sapatos. Tapos meron din ako nito. Ito nandito yung mga extra batteries like yung CR2032, extra battery ng rear derailleur. Tapos nandito rin yung mga gamot. So meron akong maintenance for high blood. Tapos nandito rin yung Benadryl. Meron akong Benadryl para pampatulog. So pag dumating ako sa isang lugar, tapos nahirapan ako matulog, uminom ako ng Benadryl. So ito rin of course yung ating electronic pump. Sobrang useful nito dahil nung nag-aayos ako ng gulong, hindi ko na kailangan magbomba. Especially pag pagod ka na, sobrang laking ginhawa nitong electronic pump. So gamit ko is yung top pump which is made by Psych Plus. Okay? Tapos of course itong ating vest. Well, actually hindi siya vest. Para siyang tali lang. Para mas visible ako sa gabi. Dito rin siya nakalagay. Okay, next naman is itong bag. Pakita ko sa inyo kung ano yung laman nito. By the way, ito pala yung light na nakalagay dyan. Yung Rock Bros na nabili ko sa Chain Motion sa Kabangkalan. Kasi nalaglag yung yung Omni na ginagamit ko. Bukod dyan, meron din akong Magic Shine dito na tail light. Yan. So, dalawa yung taillight na gamit ko plus meron ako nung reflective vest. Okay, so titingnan natin ngayon itong laman ng saddle bag. Okay, buksan natin. So, meron akong shirt. So, ito yung Philippine Loop Adventure Tour na shirt. Ito, meron akong isang pair lang ng shorts at saka ng shirt. Ito yung ginagamit ko para pag natutulog ako. Usually, hindi na ako lumalabas doon sa mga pinupuntahan ko. Meron lang a couple of times na lumabas ako dahil maaga ako nakarating. Pero hindi na ako nakakalabas kasi pagdating ko doon sa lugar, naglalaba ako.
At saka yun, nagre-ready na ako matulog, gumagawa ako ng post sa Facebook. Medyo matagal din yun lahat. So wala na akong time para lumabas sa gabi. So ito yung dala ko na pantulog. Tapos meron akong dalang string bag. So para pagka merong mga accommodation na hindi sila pumapayag na dalhin yung bike, ito yung dito ko nilalagay yung mga dadalhin ko sa room. Okay, tapos pagka nagro-roro ako, dito ko rin nilalagay yung mga valuables para hindi ko sila iiwan sa bike. Dadalhin ko sila sa barko. Okay? Tapos nandito rin yung aking deodorant. Shoutout kay May Santos. Sabi niya magdala daw ako ng deodorant. Okay naman kasi usually wala namang aamoy sa akin. Pero ngayon kasi meron tayong mga nami-meet na ka-long ride. So, importante itong deodorant. Tapos ito, meron ako nitong chamois cream. So itong chamois cream nilalagay siya sa puwet para hindi ka magkaroon ng saddle sores. Yan. Tapos wala akong dalang toothbrush kasi in-expect ko dun sa accommodation may toothbrush. So meron lang ako nitong Listerine na ganito para pag walang toothbrush dun sa accommodation, magmumumog na lang ako nito. Pero most of the time naman may toothbrush dun sa accommodation. Tapos ito, meron akong dalang jacket. Pero dinala ko lang to doon sa Cordillera para kasi malamig doon. Tapos ito, meron akong sarili kong sabon kasi yung sabon sa hotel hindi okay. So yan, ito na yung panligo ko, Dove at saka panglaba ko para mabula kasi yung mga sabon sa hotel hindi mabula. Tapos meron akong 3 set of bibs at saka 3 set of jersey. So yun yung pinagpapalit-palit ko. So usually yung dalawa kong sponsored na jersey, yun yung gamit ko. Paminsan-minsan meron akong isa na extra. Shoutout sa TCG. Ito yung ating sponsored na jersey. Yan. Nandito yung mga sponsors natin. Yung Barrio Fiesta, of course BMC, TCG, Vittoria, Coros, Magic Shine, and Majin. Of course, Supreme Bikes. Yan. Yan. Lastly, ito, chinelas. So, nung una, dala kong tsinelas is yung rubber. Kasi in-expect ko, baka lumabas ako. Nagamit ko siya isang beses lang nung nagpunta ako ng San Francisco, Agusan. Pero ang dala ko na lang nung sa North, Luzon Loop, is itong yung pang-hotel. Para mas magaan. Okay din siya kasi pag nakalagay siya dito, mas straighten din yung saddlebag. Tapos, ito yung gamit kong helmet. Itong Spider na physics. Yan. Okay siya kasi magaan. Tapos maganda yung forma, madami yung holes for ventilation. So ito yung gloves na gamit ko from TCG and naka-arm sleeves din ako the whole time. Kaya hindi masyadong nangitim yung mga braso ko. Ang nangitim talaga sa akin is yung tuhod at saka yung muka. Ayun. Yun yung bike setup ko and yung mga equipment na ginamit ko para sa Philippine Loop Adventure Tour. Sana may natutunan kayo dito sa video na to. And this is MacArthur. I shall return.